natin. Tayo po ay tumayo at kung meron tayong mga Biblia, buksan po natin ating mga Biblia sa mga awit 62, 1 hanggang 12. Mga awit 62, 1 hanggang 12. Basahin po natin dito sa salitan. Ako sa 1 hanggang katapos. Sabi dito sa 1, dahil sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtas ay nakukuha sa Kanya. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, pagtanggol o wagdakang salita, aking kasabay sa lahat ng That is, hanggang kailan ba ninyo lulutigin ang sinuman na nais ninyong patayin? Tulad ng isang pader na siya ay ibagsak, gaya ng bakod, siya ay nawawasak. nais lamang ninyong siya ay siraan, ang matikay ulaba ang daman, ang magsinungaling inyong asiyaman, ang usap ninyo kung may pagpapala, subalit sa puso inyong sinusunod. Sa 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras sa singit. Sa 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilaga, ang iyong pagsaning ngayon tiraranas, siya ang ublihang may dulot na lunas sa 9. Ang taong pinalakas at tulad lamang, wala akong hinyong madaling makasig. Sa may dali sa simbangan, pagbukas magtigati kong kalaban. Kating, huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa panghaharang umasang unlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng iyong di dapat asahan sa ilibing. Hindi na namimisan aking nakahigay, naglay ng Diyos ang kapangyarihan. Dr. sabay-sabay po tayo. At di napapago kanyang pagmamahal ayon sa ginawa at sinumang tao, noon mapapakay ng pagtitiwala. Purihin ang salita ng Diyos na ating nabasa. Kung Diyos naman ang ibanan at makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon sumarang ito ay sama-sama na dumulog yung malapit ng Diyos sa iyong mahal na presensya. Napapasalamat po kayo, Panginoon, sa bagong kalakasan, sa kabiyak, sa papala, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalong-lalo, Panginoon, sa pag-ingat mo sa bawat mga anak mo na pumapasok sa mga trabaho, Panginoon, sa nakalipas na linggo, Panginoon. Lord, ang oras, ang araw nito, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon, sa mga mananampalataya, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, kami ay nagkasipon-sipon, nag-aaral na yung salita, Panginoon, at nakikinig, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon, upang sa aming pang-araw-araw, Panginoon, na mga pamumuhay, Panginoon, na ipamumuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita na aming mapakinggan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Dahil ito, O Diyos, ang ninanais mo sa bawat sa amin, na kami, O Diyos, ay lumalapit, dumudulog, upang ikaw, Panginoon, maitaas sa aming buhay, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, na mula sa aming mga kabataan, hanggang sa nakakatanda, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala mo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga kalakasan, Panginoon, lalo sa aming may mga karamdaman, Panginoon, na pagtuloy mo, Panginoon, kami, O Diyos, na bigyan ng kalakasan. At dalangin din namin, Panginoon, si Ate Cecil, Panginoon, nandun sa hospital niya, Panginoon. At patuloy mo siya, Panginoon, gabayan, patuloy mo siya palakasin, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, upang siya, Panginoon, gumaling, Panginoon. Alam na, Panginoon, ang doktor, Panginoon, hindi makapagaling, Panginoon, o hindi, Panginoon, dahil sa iyo, Diyos. Ang doktor, Panginoon, ay ginawa lang, Panginoon, ang instrumento, O Diyos, upang gumaling, Panginoon, ang may karamdaman. Ngunit, Panginoon, ikaw din, Panginoon, ang papagaling, Panginoon, sa lahat ng mga karamdaman, O Diyos. Kaya, Panginoon, aming dinadalangin, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan, Panginoon, si Ate Cecil, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, upang siya makabalik, Panginoon, makawin sila kayong tahanan, Panginoon, sa lalong madaling panahon, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, na patnubayan mo, Diyos, ang bawat mga anak mo, Panginoon, lalo ang mga may trabaho, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, aming mga buhay, Panginoon, aming pagpapasok, Panginoon, aming trabaho, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang gabay sa aming buhay, O Diyos, upang kayo, Panginoon, Panginoon, ng kaligtasan, kaurin ng mga kapamakan, Panginoon, sa pati
aming pagmuli sa aming mga gawain, Panginoon, mga trabaho, Panginoon, sa nakalipas na araw, Panginoon. Panginoon, sa oras nito, Panginoon, kami, O Diyos, nagsama-sama, Panginoon, dito sa mahal mong presensya, Panginoon. Walang iba, Panginoon, kundi Ikaw, O Diyos, na itaas, ipasalamatan, at kagilain pa, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, pagpalain mo ang aming mga gawain mula sa umpisa hanggang matapos, O Diyos, na ang bawat sa amin, Panginoon, ay matututo sa iyong salita, Panginoon, upang kami, O Diyos, lumalakad ayon sa iyong kalooban. Lord, maraming salamat sa umaga ito, Panginoon. Napakabuti mo na bawat sa amin, Panginoon, kahit marami kayong pagkukulang, Panginoon, nandiyan pa rin yung pagmamahal at pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, purihin ka at dakilan ka sa umaga ito, O Diyos. Ito dalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ng aming tagapagsundan. Amen. Amen. If God has been faithful in your life, I need you to clap your hands and give Him a shout of praise. Hallelujah!
God and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.
lumalapit, sumasamba at nagpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Nais namin, Panginoon, na kami ay patuloy na magpasalamat sa iyo sa patuloy na sa loob ng sanlinggo, sa araw-araw na iyong pag-iingat, pagpapala at dakilang Diyos. Sa kabila ng nararanasan, Panginoon, ng mga pagsubok, may pangako ka po, dakilang Diyos, na hindi mo po pababayaan ang inyong mga anak. Isang pangako, dakilang Diyos, na dapat namin panghawakan. Ano man ang mangyari, ano man ang aming sapitin, dakilang Diyos, ang nangako ay kayo po, dakilang Diyos. Kung paano, Panginoon, na nangako ang isang makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, nangako ka po, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan, dadalhin mo sa iyong kaharian. Ito, Panginoon, ang aming mga pinanghahawakan bilang isang anak ng Diyos, bilang na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, amin lalapit dakilang Diyos sa umagang ito. Ang aming mga kabataan na patuloy na nag-aaral, patuloy na may nagtuturo, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, marating nila ang itinuturo ito sa iyong harapan, patungo sa iyong kaharian, dakilang Diyos. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang worship team, dakilang Diyos. Patuloy mong gabayan sila, Panginoon. Patuloy mong ingatan. Nawa, Panginoon, kung paano sila'y umaawit sa pamagitan sa loob ng iglesia. Panginoon, nawa ito ay makarating din sa iyong kaharian, Panginoon. Dinadalangin din, Panginoon, ang mga may edad, dakilang Diyos, ang mga senior, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na laging nakatingin ang bawat isa sa iyo, dakilang Diyos. Nais namin ipagkatiwala, Panginoon, ang kalagayan ng mga senior, dakilang Diyos. Dinadalangin din ito po, Panginoon, ang mga nasa loob ng iglesia. Maski po ang wala dito, na sila ay kapamilya po namin, pamilya sa iyong harapan, dakilang Diyos. Iingatan mo po sila, Panginoon. Saan man po sila nasa lugar ngayon, sa kalagayan ng balik ng karamdaman, nasa ospital, o saan man nandun sila, dakilang Diyos, patuloy mo silang iingatan. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ang patuloy na pinagtitiwalaan ng mga anak mo po, dakilang Diyos. Lord, aming dinadalangin, dakilang Diyos, ang aming bansa, Panginoon, na nakikita namin, naririnig namin, ang mga problema ng aming bansa, dakilang Diyos. Hindi po lang, dakilang Diyos, sa loob ng samahan ng mga congressman, senador, at presidente, dakilang Diyos. Meron din sa karagatan, dakilang Diyos, na mamayani ang nais ng kaaway, na nais, Panginoon, na gibain ang pananalig ng mga Pilipino sa kanyang bayan, sa kanyang bansa, dakilang Diyos. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo, dakilang Diyos. Mula po sa aming presidente, Panginoon. Nawa ang dalangin namin. Nawa kayo po ang kikilos, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, dakilang Diyos. Sapagkat ikaw ang may kapangyarihan dito sa bansang ito, Panginoon. Dinadalangin namin ang mga kapulisan, mga sundalo, mga sa karagatan, maski nasa airport, dakilang Diyos. Panginoon, huwag mong pabayaan sila, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, bagamat sila ay wala sa loob ng simbahan, sila ay naglilingkod din sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala nila, dakilang Diyos, ang kanilang gawain sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na ito ay mangyayari, na iyong pag-iingat sa bawat isang nagtitiwala sa iyo. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming buong iglesia, dakilang Diyos. Ang iyong nais, Panginoon, makita mo po ang iyong mga anak na pamilya na sama-samang naglilingkod sa iyo. Lord, ang dalangin namin, huwag mong lalagpasan ang bahay-sambahang ito hanggang narito po ang inyong mga anak na nagtiwala at pinili mo po, Panginoon, na sila
ay manampalataya sa iyo, Panginoon. Huwag mong lalampasan, Panginoon, ang pamilya na narito. Hindi man po nila sila kasama, nasa tahanan, nasa paaralan, dakilan Diyos. Ang sama po namin, Panginoon, kayo po ang mag-iingat. Panginoon, din nadalangin namin ang iglesia doon sa pulo, ang Mother Church Dakilan Diyos. Maasa po ko, Panginoon, na patuloy ng magandang relasyon ng pulo at banay-banay. Pinagkakatiwala namin ito sa inyo, Panginoon, sa panguna ng aming Pastor Dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na hindi mo po pababayaan ang banay-banay ng Dakilan Diyos. Sa kabila ng mga kakaunti ang narito Dakilan Diyos. Alam po namin itong kakaunti ito Dakilan Diyos ay patuloy na maglilingkod kayo. Kung paano yung mga alagad na nagtiwala sa iyo, naglingkod kayo, meron pa rin hindi naniwala sa iyo Dakilan Diyos. Alisin mo po, Panginoon, sa iglesyang ito ang nagkakaroon ng pag-aalinlangan, ang pagkaroon nila ng doubt Dakilan Diyos. Sinasama ko po sa iyo, Panginoon. Sinasama ko po, Panginoon, nadalhin mo po ang iyong presensya sa loob ng iglesia Dakilan Diyos. Dinadalain ko rin po, Panginoon, ang maghahatid ng iyong salita ngayong umaga. Gabayan mo po siya, Panginoon, ang iyong salita, ang tunay na makita, ang tunay na mangyayari sa bunga ng paghatid ng iyong salita. Ang mensahe mo po, Panginoon, nawa ay tanggapin namin na mayroong pagpapakumbaba. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi na. Amen. Good morning po. Maganda po sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating parambahan. Namiss ko po ba yun? Wala po ako ng yan. Good morning, people of God. Amen. Yan. Blessed people, magandang umaga po at let us bow our head and let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa oras pong ito na binili po sa amin. Patuloy Panginoon na nilibitahan po namin ang Banal na Espiritu Lord na patuloy na magulo po sa bawat isa po sa amin. Na magbukas ng aming espiritual na pandinig at pangunawa Panginoon upang maunawaan namin ang iyong mga salita Panginoon. Wala po kami ibang dalangin o Diyos na kundi ay matas ka sa amin po kalagitnaan. Ang iyong mga salita Panginoon ay tumibok sa bawat isa po sa amin. Pagawin po ang iyong lingkod sa iyong pong likuran upang ikaw lamang Panginoon ang makita. Purihin ka Panginoon. Dito po kami sa magdalangin sa kahit pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kanina po ay, ano po ba ngayon, tawag daw nila ay love month. Ano po? May nag-celebrate na na ba yun? Ayan, pag-ibig ng pa. Ayan. Sabi nga ang atin ay, ano tawag? Yes, dati na talakay dito ay Happy Heart Day, no? To justify dun sa mga born again, no? Para makasabay lang ito, Happy Heart Day. May tanong ako kanina doon sa mga bata. Iyan ko lang ng content, hindi naman yun yung topic. Na sabi nga, iwanan ko rin tanong sa inyo. It's about love. Sabi nga, doon din sa mga late, mga youth. Ang tanong ay, bilang anak, gaano mo masasabi, na mahal ka ng magulang mo? At bilang anak din, paano mo nasasabi na mahal mo ang magulang mo? Ano yung mga bagay na, kumbaga pang raise
yung scale ay 1 to 100 yung binigay ko. May nagbigay ng 1 million, trillion, o kaya hindi masukat yung pagmamahal na binibigay ng magulang sa kanila, which is totoo po yan. Alam mo yung mga magulang po dito, di ba po? Danas po natin yan. Sabi nga, magkasakit nga na yung anak natin, di natin alam po. Gusto na kagad natin, madali na kagad sa hospital, mapacheck up na agad. Ganun tayo mga magulang eh. Sabi nga, yung pagmamahal natin ay iba. Kaya nga, may isa rin magandang, sabi nga rin sa kabataan doon ay, sabi nga ay hindi nga talaga matatawaran yung pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. Kahit nga sometimes kaya hindi natin pinapakita sa mga anak, no? Na tayo'y dumadaan sa mga matinding pain o pagsubok. Yeah. Yun yung mga event sa buhay natin. Yun yung mga tinanong ko. And lastly, natanong ko sa kanila, gaano nyo naman kamahal si Lord? Yeah. Ganon din naman ang sagot nila. And first time din ako nakarinig. Nasabi niya ay 95%. Ano 95%? Bakit? Andoon yung kanyang talagang sabi nga yung totoo siya sa sarili niya. Kasi sabi nga, totoo nga naman, we are not perfect. At time, hindi natin maibigay ng 100, di ba? Kasi dahil may mga bagay pa na kailangan natin gawin sa buhay natin, kailangan pa natin ayusin. Sabi niya 95. Pero sabi ko, darating tayo sa 100%, di ba? Kasi tutulungan tayo ng Lord. Basta kay Lord lang natin ibigay yung 95% o yung 5% na kulang pa. Amen? Amen. Sa umaga pong ito, ano po ba yung sa nagdaang panahon, marami pong naging pangyayari sa buhay ko for the last year, mga event natin. Ano yung nagpabago sa buhay po natin? Doon sa mga pangyayari last year, o this year, last January na nagpabago talaga sa buhay natin. Na nagbago po. May nagbago sa buhay po natin. At ang isa sa nagpabago sa buhay po ay yung mga iba't ibang pangyayari sa buhay po natin. Tulad po ng pagtama sa loto. Joke lang po. Wala naman po siguro tumataya sa loto rito. Maaaring yung ating event na nangyari sa buhay natin for the last year, sa mga nagdaang panahon, yung mga pangyayari na nangyayari sa buhay po natin bilang anak ng Diyos, ay maaaring ito po ay nakabuti sa atin. Maaari din nakasama. Di ba? This year, maraming mangyayari na naman. Ibig sabihin, tatakbo na naman itong taon at marami na naman event o mga pangyayari sa buhay natin na daraan. Kaya minsan pa, ngayong umaga, alalahanin natin muli. Sabi nga, ay yung mga bagay na nagpabago sa buhay natin. Sabi nga po ay life-changing event. Ano yung life-changing event sa buhay natin? Talagang nagbago po tayo. Example po, yung event ng nung makilala ko po yung aking may patay. Yan. Talaga namang, sabi nga, kahit hindi nga po ako member ng CYGM Praise and Worship. Yan, nagtataka yun, bakit ako laging perfect attendance doon, parang nagpa-practice sila. Hindi naman ito member, no? Kasi yun yung isang event na parang nagpabago din sa akin bilang isang tao. Sabi niya ay, imbis na pumunta ako dun sa mga yakag o sama ng mga yakakin ako ng mga barkada ko. Ay, hindi, may pupuntahan ako. Pero hindi ko sinasabi, dun ako pupunta sa practice. At napakasarap po, pag nakaupo po, initignan ko lang po siya kumanta. Yan. Tatuwa na po ako noon. Yan. Kumbaga, kahit yung mga, yung iba rito, si Benedict, no? Siguro yung nagbago sa event niya, nung sagutin siya ni Nicole. Diba? Yung nagpapabago yung mga event, sabi kami mga event sa buhay natin, nagpapabago. Which is pwedeng negative, pwedeng positive. Meron din naman na event na hindi nasagot. Di ba? Parang, wag muna ngayon. Sabi nga, wag muna ngayon.
At yung vows, sabi nga isa sa event na pinakamaganda lalo na sa mga mag-asawa, no? Yung pagdating doon sa altar namin, yung marriage, yung mga nag-vows, no? Yung may vows, parang maalala ko pa ito. Neng, sabi ka, Neng, huwag ka lang bibitaw kahit na anong mangyari. Yun. At sa biyaya po ng Panginoon, for 26 years mag-asawa pa kami. Ups and down ng buhay namin bilang mag-asawa to the extent na dumating kami sa buhay namin na parang maghihiwalay na. Diba? Yung event, kumbaga, lalo na yung event po ay, lalo na po ay rooted siya. Doon sa prayer, inoffer mo sa Lord, sabi nga ay hindi tayo pababayaan. Yung event din, bilang mga magulang, ano po, yung magkaroon po tayo ng anak. Diba po, yung son and daughter. Napaka-ano po yan. Talaga, sabi nga, yung pagka nagkaroon ka ng anak na, di ba? Minsan, nasa trabaho ka, gusto mo, umuwi na agad eh. Kasi gusto mo na kagad makita yung anak mo. Yung mga event na meron ka ng apo, diba? Kahit napapagod ka, kasi nasisiyahan ka doon sa iyong apo. At yung event din, nasabi nga yung nananalangin ka, talagang todo prayer ka, na magkaroon ka ng trabaho at sinagot ng Lord yun sa tamang oras na magkaroon tayo ng trabaho. Sabi nga, maraming gusto magkatrabaho, minsan hindi nabigyan. Pero ikaw, nabigyan ka ng trabaho nung pinag-pray mo yun. Yung makatapos ng college, isang event po yan. Yung finish college, isang event po yan. Magkakaroon ng pagbabago po sa buhay po natin. Sabi nga, may isang nag-share, sabi nga, gusto niya makatapos talaga ng college. Sabi niya, isa to para, hindi para sa akin, hindi para din makatulong ako doon sa family. Sabi nga, makakapagpabago. Ang isa sa pinakamasakit na event din, minsan, para magbago lang tayo, sabi nga, para lang tayo magkaroon ng changes yung buhay natin, ay isa sa pinakamasakit yung kailangan meron pang mawala sa pamilya natin. Na, di ba parang, di ba darating po yun tayo, sabi, minsan, dalawa po yan eh, pwedeng maging good, pwedeng bad, or negative, or positive. Yung pag merong isang nawala sa pamilya natin. Minsan, imbis na, parang, di ba, kung mawala yung isa sa mahal sa buhay natin, doon tayo babago na ako. Meron naman, imbis na magbago, lalo pang nagbago ka kasi. Total, wala na rin naman siya. Ganito na lang gagawin ko sa buhay ko. Minsan, yung isang event na nangyayari sa buhay natin. Ang nakakalungkot po, doon sa mga event na yan, sa buhay po natin, pag dumaan na po yan, yung event na yan, pag dumaan po yan sa matinding pagsubok. Pag yan may pagsubok na, katulad nga, sinabi ko, pag marriage na, pag dumaan na yung event na yan, ng marriage mo, sa matinding pagsubok, yung pagiging magrelasyon nyo bilang magkatipan, ay yan po ang nakakalungkot pag dumating na sa pagsubok na yan. Ang madalas pong naapektuhan, alam niyo po, as a Christian, as a church, ang madalas pong naapektuhan si pastor. Bakit ko po nasabi? Kasi meron po, bakit ko po nasabi? Lalo na yung hindi na maganda itinatakbo ng event sa buhay na parang puro negative na. Ganito po ang mangyayari. Pastor, hanap muna po kayo ng ibang teacher ng Sunday school. Pastor, bababa muna po ako ng pagiging elder. Pastor, ayoko na kasi parang ang hirap pakisamahan yung ibang kasama ko sa worship team. Ang naapektuhan natin ang mga pastor. Nanangalatan ng ating church. Ang pinaka-worst po niyan, ayaw na rin ni pastor. Yun ang pinaka-worst na mangyayari po sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang isang church. Ayaw na rin po ni pastor kasi bakit? Tampo rito, tampo doon, ng member. Diba? Pwede naman po natin palitan yung ating church. Tampuhan Bible Christian Church. Diba? Konting ibon, konting ganun. Ang nakakalungkot po, pag dumating po tayo sa mga ganung bagay, ang una pong gini-give up ay yung ministry.
Pag dumaan na po sa matinding pagsubok, yung mga event sa buhay po natin, kahit ano po yan, na dumarating sa buhay natin, ang ginigipa po agad, ministry kay Lord. Ayaw na kagad. Napagsabihan lang, anuhan lang ng konti, ayoko na. Ba't di kaya natin give up yung asawa natin, yung boyfriend natin, yung trabaho natin? Pero hindi po gano'n, napaka-simple, give up yung asawa. Kung ano ba yung problema nyo bilang mag-asawa, give up nyo muna yun. Huwag nyo i-give up yung ministry, give up yun. Kung di kayo magkaunawaan, di ba? I-give up nyo yun. Ano ba yung ano? Baka kailangan may i-give up tayo doon sa buhay natin. Baka naman, katulad nga po noon, na madalas po sila sa parang kahit mga anak ko, napansin ng mga anak ko, parang konting gipon para mainit ulo ko. Pero daw yata pag tumatanda. Mainit agad ang ulo. Ayaw ko na ganito, pag may makalat na ganito, mainit agad ang ulo. Give up natin yun. Doon din sa trabaho, di ba? Give up natin yung iba. Ano ba pwede natin i-give up? Baka pwede mag-give up tayo ng konting overtime. Konting, i-give up natin. Mag-rest day tayo. Sunday is the rest day, di ba? Ako, ginagawa ko, pinagpapalit ko po yan eh. Pag rest day ako Saturday, ginagawa ko, pwede bang palit? Rest day ako ng Sunday. Para lang makaano. Baga, ang nakakalungkot nga, yun ay napakadaling i-give up. Parang napakadali bang i-give up yung ministry. Na nandiyan ka na, andiyan ka na. Tapos i-give up mo lang gano'n pag dumaan yung bagyo sa buhay natin, dumaan yung problema sa buhay natin. Give up agad. Hindi po gano'n. Sabi nga natin, mahal natin si Lord, di ba? Mahal natin si Lord. Yung sagot kaya sa mahal ko si Lord. Ano pa nga trillions. Mahal ko si Lord. Yung sa scale niya. Kayo po ang makasagot niya sa buhay po natin. Once dumating yung event sa buhay po natin, kailangan po. Nandiyan lang si Lord, hindi naman po siya umaalis eh. Nandiyan lang po siya lagi sa tabi natin. Amen? Amen. Po. Ngayon po umaga, makibukas po tayo sa Yan, dito po tayo sa isang event na ito. Ito, napakaganda pong event na ito eh. Yung isang event na kay Pablo. Hindi po. Babasahin po natin. Samantalang patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapulong pari ng Hudyo at humingi ng sulat para sa sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Hindi niya si Pablo po humingi pa ng parang yan eh. Baga sa panahon parang sampina. Papel, para legal, huhulihin niya yung mga Kristiyano. Sa tripo, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5 po, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok ka sa lungsod at doon sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang nakikita. Yan po yung isang event. Sabi nga, may marami pong event sa buhay natin, pero ito pong isang event na to, makaka-relate po tayo with the times na tayo po ay na-encounter natin si Lord. Amen? Amen. Nung na-encounter natin si Lord, maaaring ganito po yung nangyari sa akin. Nung na-encounter ni Paul si Lord, di ba? Kita nyo kung gaano, kung titignan sa mga scholar, kung gaano katindi yung liwanag niya na tumapat sa kanyang mata na siya ay nabulag.
Nawalan siya ng paningin kasi subukan po natin minsan subukan nyo yung plastic kapag nyo sa mata nyo, tapos alisin nyo. Dilim na lang kagad ng mga kita nyo. Yan po yung isa po yan, pangyayari. At yan po yung isa nating titignan. Yung event na yung life-changing event na nangyari po kay Paul ay hindi po, sabi nga, ay hindi po pangkaraniwan. Talagang iba po. Nasabi natin, napakagandang event yung nangyari kay Paul. Una po, may 7 po tayong para makita po natin kung ano po yung mga nangyari kay Paul. Number 1, sabi doon, Paul encountered God. Na-encounter ni Paul si God. Sabi dyan ay naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang pumisnap sa paligid niya isang nakakasilang na liwanag mula sa langit. Na-encounter niya po si Lord. Pero kung titignan niyo po, yung background po ni Paul, hanggat kaya niyang patayin, yung mga Kristiyano kapatayin niya. Yun yung gusto niya mangyari. Kailangan maubos niya yung mga Kristiyano that time. Yan yung kanyang trabaho. Kaya nga nagpapaalam pa siya doon sa mga pamahalaan ng gobyerno noon para bigyan siya ng papel para mahuli na lahat yung mga Kristiyano yan. Pero at that time, sabi nga, dumating yung event sa buhay niya, itong event na to, na mismo ang Diyos ay nakipagkita sa kanya at na-encounter niya yun. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, after po natin makilala si Lord, ano na po yung mga sumunod na nangyari sa buhay natin. Did you accept Jesus Christ as Lord and Savior? Amen? Yun po yung una na nangyari po sa buhay natin. At nag-seek po ba tayo ng forgiveness doon sa mga bagay na nagawa natin? Yung mga sumunod pong mangyayari dyan kay Paul, makita natin, sabi nga, nung binulag po siya dyan, talagang doon po, nagkaroon po talaga ng transformation kay Paul. At ang sumunod po niya, sabi nga po, ay na-encounter niya ang Lord. Ang sumunod po ay Paul was blind. Nabulag po siya. Sabi nga, tumayo si Saulo at pagmulat niya, hindi siya makita. Kaya siya hinakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumakain at uminom. Nabulag po siya totally. Siya po ay bulag. Kumbaga wala na siyang paningin. Pag tumingin siya sa hindi niya na makikita yung ating mundo, sa libutan. Hindi niya makikita. Yan po yung kanya nangyari. And the question right now, sabi nga, si Paul ay tinanggal yung kanyang paningin noon sa mundo para hindi niya na makita kung ano yung nangyayari sa kanyang paligid. And this morning, ang tanong ko po, bulag ka na ba sa mga bagay sa mundong ito? Are we blind dito po sa mundong ito? At bibigyan ka uli ng paningin ng Panginoon. At pag binigyan ka uli ng paningin ng Panginoon, at doon makikita po natin yung grace ng Lord sa buhay natin. That never ending. At doon din natin makikita, after natin mabulag sa mundong ito, ay doon din po natin makikita ang conditional love of God. Amen? Amen. Kasi kailangan po talaga natin mabulag muna dito sa mundo ni Papa. Kung ano yung mga nakikita natin. Sabi nga, para lang makita natin yung grace at pagpapala at pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi kung di tayo bubulagin sa mga bagay na yan na hindi po natin makikita kung ano po yung mga biyaya at pagpapala at grasya ng ating Panginoon. Mahirap po maging bulag. Naranasan na po ba natin maging bulag? Ako naranasan ko po yan nung mahalaglagan po ako sa mata ko ang tawag
tawag doon na kalawang. Nagagawa po ako dyan. Talagang wala po akong makita. Temporary blind talaga may takot ko ako. Wala lang kayo sa Lord, huwag naman sana mabulag. Mahirap. At that time niya, nung si Paul po ay bulag, talagang pag bulag ka at wala ka nang makita, darating ko yan sa point na kung ano na po yung naiisip natin. Siguro that time, nung nawala ng paningin si Paul, siguro po nakaupo siya sa isang tabi o doon sa loob ng bahay niya. Habang siya nag-iisip siya, nakikita niya yung mga ginagawa niya that time. Yung mga unang niya mga ginagawa habang nakapikit siya, habang wala siyang nakikita, yung po ang naiisip niya. At alam niyo po, maaaring yung po ang kanyang iniisip, yung mga bagay na ginawa niya sa mga anak ng Diyos. Bakit po? Kasi po, inutusan niya si Ananias. Ananias, pumunta ka doon sa Tarso. Puntahan mo yung nagngangalang Saulo. Sa oras na ito ay nananalangin siya sa akin. Ganyan, that time, nung wala siyang paningin, ibig sabihin, in that time, nare-realize na ni Saulo kung ano yung kanyang ginagawa doon sa mga anak ng Diyos. Kasi that time, sabi ng Panginoon doon, ay puntahan mo at sa oras na yon sa oras na ito, siya ay nananalangin. Ibig sabihin mga ito. At sabi, pagagalingin siya that time, yung pagpunta po ni Ananias. At pagkagaling niya, pinagparay po siya ni Ananias. At pagka-pray niya po, ay bumalik po ang kanyang paningin. At nung pagbalik po ng paningin, alam niyo po kung anong sumunod na nangyari po po at ano po ang kanyang ginawa. Paul got baptized. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa kanyang mata ni Saulo at nakakita siya muli, tumayo siya at ano pong nasunod? Nagpabautismo. Meron po ba tayong tapang o courage to stake our faith by following into the water baptism? Hindi po pwede maghiwalay ng dalawang yan. Pwede po tayong tumanggap sa Panginoon, pero ang kasunod po dapat, andun po tayo ay magpabaptis sa ating Panginoon. Kasi bakit po? Ano po ba ang premise ng baptism? Ito po ay pagdeklara ng ating pong pananampalataya in public. At pagdedeklara po na tayo po ay disciple at anak ng ating Diyos. Amen? We declare publicly that you are a disciple of God, the son and daughter of Jesus Christ. Amen? Kaya siya at Timano, nagpapagtay siya. Siyempre, meron pong mga ibang dahilan, kaya minsan hindi tayo pagpakasunod. Dahil minsan po, tulad po, may mga kabataan po na sumusunod pa rin po sa kanila pong mga magulang. Kaya minsan hindi po talaga. Or, sabi nga, nahihiya ka pa rin na ipagsigawan sa mundo na born again Christian na. Sabi nga, parang, nabanggit ka, sabi nga ay, ayaw mo ma-OP. Diba? Lalo na yung panahon ngayon, ayaw mo ma-OP. Ano pa yung OP? Out of place, no? Out of place. Ayaw mo ba out of place? Parang pag sinabi mo, parang pag bilanggit na born again, parang iyang hiya pa tayo, no? Tayo ba'y nahihiya? Dapat hindi. Kailangan ma-declare natin as a Christian na tayo po ay born again, anak ng Diyos. Amen? Amen. At nung siya po ay na-born again, yung pang-apat po na nangyari po, amen, kay Paul, people are amazed to Paul. Nagtaka ang lahat at nakarinig sa kanya, hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nagagapos sa mga puno pari?
Sabi, nakita nyo, nagtaka. Kasi bakit po? Kaya sila takot-taka kasi, ito simple, alam, kilala namin ito, talaga ito yung umuusik sa mga Kristyano. Bakit kayo? Ganito ang sinasabi. Na ito yung tunay na Diyos, ito dapat yung paglilikuran, ito dapat ano. Amaze na amaze sila. Amaze na amaze sila kay Paul. Kung bakit gano'n ang biglang nangyari sa kanya. Parang biglang nag-180 degree agad yung buhay niya. Sabi nga, talagang makikita mo doon, nagkaroon kagad ng yung life-changing event nangyari sa kanya. Nabago agad siya. Nung nakilala mo ba si God, tinanggap mo bilang tagapagligtas, na-amaze ba sila? Or wala lang? Na-amaze ba yung paligid mo? Or wala lang? Parang same-same lang. Kung ano ka, yung ka pa rin. They are amazed positively or amazed negatively. Na-amaze ba talaga sila sa iyo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo na bilang iyong tagapagligtas? Are you with me? Amen? Amen? Amen. Parang nalulungkot tayo. O amaze na amaze sila kasi bakit? Tamad ka pa rin, ano yun? Ganun pa rin ang grades mo. Pastor, pasado naman po. Pasado yung grades ko. Pasado ba ilan? 75 po. At least pasado. When the time na nakilala mo ang Panginoon sa Kristo, dapat yung event na yun, nung makilala mo ang Panginoon. Kasi yung event na nangyari kay Paulo, 180 degree, nabago yung kanyang buhay. Kasi kaharap niya ang Panginoon. And na-encounter na rin natin si Lord eh. How many years na po ba itong church? 18 years. Kung ikaw ay 18 years na dito, gano'n ka pa rin ba? Ilang taon na pag-aaral po? Ilang taon na pag-aaral? 12 plus 16. 14? Pag 4 years, no? 14. Yun. Pag 4 is 14 ang ating pag-aaral. Sa 14 yan ba? 14 years na nag-aaral ka. Same lang ba yung grade? Ngayon, sabihin natin kalahati. Kalahati, non-Christian ka pa eh. Ito pa yung ano mo, grades mo. Kaya yung kalahati ng pag-aaral mo, Christian ka na. Dapat event na nangyari, may nabago na. Dapat nagkaroon na ng transgression, na transformation. Kasi nakilala mo na si Lord eh. Na-encounter mo na si Lord. Dapat nabago ka na, na-transform ka na. Hindi, yung pa rin eh. Tamad ka pa rin mag-aaral, tamad ka pa rin mag-ano. Ito pa rin yung grade mo. Yan. Umangat na, 76 na. 70, pasado naman. Mag-asawa, ganun pa rin kayo. Diba? Parang kayo pa rin yung naririnig ng mga kapitbahay. Boses nyo pa rin naririnig ng kapitbahay, ganun mag-asawa. Transform na. Na-amaze ba sila? O sa ibang bagay sila na-amaze. Late sa work. Amaze na amaze yung mga trabaho, lalo late sa work. Ang masakit dito, lalong-lalo na sa church. Late! Hallelujah! Pag-pray natin yan, tutulungan tayo ng Lord. Na tayo ay, sabi nga ay, lagi nag-encourage yung ating pastor. Na tayo ay pumunta dito sa mga ganitong bagay, sa ating mga ano. At ang isa pa, ito pong nakakatawa bilang isang Kristiyano, amaze na amaze sila. Kung kailan ka naging Kristiyano, ngayon ka pa nagkaroon ng hikaw. Ngayon ka pa nagpatato. Amaze na amaze sila. Kung kailan ka naging Kristiyano, ngayon ka pa nag-debate. Kung kailan ka naging Kristiyano, di ba? Dati kali-kali ka lang eh. Ngayon kali-kaliwa ang inom. Pero ganyan po sinabi sa akin noon eh. Yung time na ako po yung nakadown, ganyan po sinabi na aking asawa, dati kali-kali ka lang eh. Ngayon kali-kaliwa ang inom mo. Hindi ko po yung tinatago po yun na kung dumaan sa ganung bagay. Kristiyano ka na, na-encounter mo na si Lord. Kung kailan mo na-encounter si God, yun ang nangyari sa'yo. Baligtad mo yung pagka-amaze.
Sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, nalulungkot po ako sa mga ganun. Ang tagal ng Kristiyano, kung kailan tumagal sa pagiging Kristiyano, ngayon pa nagkahikaw. Halos punuin na yung tenga ng hikaw. Hindi ko pwede mga babae, okay lang po Itong mga lalaking to Kaganda-ganda ng balat ko, kakinis-kinis, lalagyan mo ng tato. Linaw-linaw po sa Bible. Huwag niyo susugatan. Justify ba? May nag-justify sa hindi. Verse yan, Verse? Kailangan lang yung verse dyan. Hindi mo justify yung salvation mo pag lalagay mo ng verse dito. Kailangan ma-transform ka. Sabi mo na-encounter mo si Lord Sabi mo, tinanggap mo si Lord ang iyong sariling tagapagligtas. Kailangan ma-amaze sila na may nagbago sa buhay mo, na makikita nila. Sabi nga, nakahalin tulad ni Kristo yung buhay natin. Amen? At sumunod po, ang sumunod po ay Paul is a great teacher. Naging mahusay po si Paul na teacher na ma-encounter niya po si Lord. Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay si Jesucristo. Sipin niyo po yun. Yan po si Pablo, hindi po basta-basta yan. Yan po ay sundalo at matalino. Sabi nila, galing talaga manalita. Pero that time, parang nakita nila ba? Parang mas mahusay siya magpaliwanag doon sa sinasabi na Panginoong Jesus. Gumaling siya sa pangangaral na salita ng Panginoon. Sa Gospel of Christ, talaga yung pinangaral niya. Buong tapang niya pinangaral yan. My question, do we know Bible well? Do we know Bible well? Alam na po ba natin ang Bible? Magaling po ba tayo mag-share ng faith ng ating pong pananampalataya ng Panginoon? Paano po ginawa? Paano nabago si Paul? How many verses? How many verses in the Bible we can recite? Ilan po yung nare-recite natin na Bible? Verses. Diba? Kahit ba na po yung basic na ating faith, yung ating po pwedeng i-share, kailangan po sa ulo po natin yun. Baka hanggang yun, 18 years, hindi po natin sa ulo. Dapat ba sa ulo po natin yun? The basic principle of faith and salvation. John 3:16. Kapag kayo na lamang pagsinta ng Diyos sa lipunan, binigay niya ang kanyang anak upang ang sino masumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 3:20. Ang lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Pahayag 3:20. Ako'y nakatayo sa inyong pintuan. Ako'y kumakatok, ako'y papapasukin, ako'y sasalo sa iyong hagpagkainan at tayo'y kakain magkasama. John 3:3. You must be born again. Napaka-basic po. Sa uluhin. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Walang makakaparawin sa kundi sa pamamagitan ko. That's basic na kailangan po natin alam para ma-share po natin yung faith. Ang problema po baka minsan, John 3:16 lang yung ating baluti. May sakit yung ating kapatiran. For God so loved the world, He gave His Son. May sakit na po. May financial problem tayo. For God so loved the world. Yung mga verses po yan sa Bible na pwede natin panghawakan pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Baka simba lang tayo na simba dito pero wala po na rin retain na salita ng Diyos sa atin po. Sarili sa atin po. At least one. Hindi mo kailangan sa uluhin ng buo. Hindi mo kailangan talaga kasi hindi mo makakasali sa uluhin. Maliban, baka kayo po si Soriano. Kaya, itanong mo kay Soriano, laging may sagot lagi siya. Parang sa ulo niya lagi yung Bible yun ako. Yung po yung
tanong mo, mag-focus sa kagad ng verse. Sana ganun din po tayo. Are we changed when we encounter God? Kung may encounter po ba natin si Lord, nagbago po ba tayo? May nagbago po ba? Nung mangyari po yung event na yun sa buhay natin. We need to change by the grace of God. Amen? Sa biyaya po ng Panginoon. Number 6 po. Sabi niya, Paul try his best to be part of the disciple. Isa po yan sa ginawa. Nung may encounter niya si Lord, sabi niya, hindi siya pumayag na hindi po. Sabi nga na maging parte ng mga disipulo. Nang dumating si Saulo sa Jerusalem, pinagsikapan niya makisanib sa mga alagad. Silang lahat ay natakot sa kanya, hindi sila naniwala na siya isang alagad. Hindi madali po yung pagiging gusto niya sumama. Kasi bakit po? Ay pumaniwala sa kanya eh. Kasi lahat po ng alagad ay kilala siya. Kasi pwede ako, baka that time, kahit ako, kung sumama siya rito, pwede ako mag-isip na, baka ano lang to eme lang to, kunyari, sasama sa amin para lang malaman kung nasaan lugar yung mga anak ng Diyos. Pwedeng, anytime, pwede niya iparing. Di ba? Kaya hindi agad naniwala, kaya hindi ganun kadali na siya ay mapasama sa mga disipulo kasi hindi sila naniwala. Dahil siya isang alagad na ng ating Panginoon. Ilan po sa atin ang involved na po sa ministry? Marami pong ministry. Hindi lang po physical. Kunwari po. Minsan yung mga ministry natin, hindi naman kailangan physically na dito po. Lahat intercessory prayer na pwede tayo maging prayer warrior. Di ba? Pwede po tayo giver. Marami po. Pwede tayo na-involved sa loob po ng church. Church gathering. Support activities. Siya po yung pwede na tayo po. Sabi nga, pwede natin pagsikapan na tayo po ay mapabilang dito po sa loob po ng ating church. Sa mga gawain po. Magsikap po tayo na gawin ang mga bagay na ito. Mahirap gawin ang mga bagay ito. Ngunit sa tulong ni Lord, sa napakalaking grasya niya, we can do it. Kaya po natin gawin. Amen? Amen. Na mapabilang po dito po sa gawain ng ating church. Na po, lagi po nag-encourage sa ating pastor na tayo po, sabi nga, magkaisa tayo, kung kailangan po natin gawin dito. May mga maliliit po na bagay, hindi naman po kailangan na, diba? Na parang parang mag-superhuman tayo na lahat, kayaan na natin. Kahit ultimo, kahit sa panalangin lang. Diba? Yung makasama kayo dito sa pananalangin. Kahit nga sa bahay, yung kayo po ay nanalangin lagi, yung sinasama nyo sa panalangin, involvement po yan sa ating pong ministry. Alam niyo po, kaya lang po natin kayang gawin yan. Kailangan po lang talaga, sabi nga po, lagi po binabanggit, kailangan maging intentional po tayo. Magkaroon po tayo ng intentional heart doon sa lahat po ng ating gagawin. Kasi kung di po intention, hindi nyo po magagawa yan. Kailangan magkaroon ka ng intention. We have to do it para masabi natin na tayo po ay disciple of Christ. Amen? Amen. Si Paul po, 180 degree. Hindi po 360. 180 degree. Pag 360 po kasi, bumalik ka lang sa dati. 180 lang. Isang ikot na lang. Harap na lang, Lord. Kasi pag 360, yung iba kasi 363 yung iniikot eh. Bumabalik din eh. Oh Lord, ayun, harap ako uli sa inyo. Dito na uli ako sa mundong ito. 300, 180 degree. Umikot po siya from his past life. Yun, napakatindi nun. Sabi nga, mahirap po, hindi mo basta-basta ang pagiging Kristiyano. Hindi kasi pinangako ng Bible na tayo po ay bed of process. Sabi nga po ng pastor, ay hindi po bed of process. Nagadaraan po tayo sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. At sabi nga po sa Lucas 14:27, ang hindi magpasa ng sarili niya krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad. Kailangan po natin sumunod. To be
para lang po ma-state tayo po ay anak ng Diyos. Lastly po, sabi po, Paul bravely shared the gospel of Jesus Christ. Matapang niyang, sabi nga, siya ay kasama nila sa pagpasok at paglabas ng Jerusalem. Siya ay kasama nila na nangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Matapang. Wala siyang sinisino, kahit sinong kausapin niya, kahit yan alam niyang kapapahamak niya, gagawin niya ng mga pangaral ng salita ng Panginoon. Ganun siya na bago doon sa encounter nila ng ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. Ilan taon na po from the start ng tayo po na-encounter na nila? Are we brave enough to share the gospel of Christ? May katapangan po ba tayo? Amen. At kayo lang po ang makakasagot niya. When did you last time na ibinahagi mo yung salvation doon sa ibang tao? Samahan mo sa buhay, sa kaibigan mo, sa trabaho mo, kailan mo uling ginawa ito? Or, baka mas matapang tayo sa ibang bagay. Lalo na pagka-away natin ang asawa natin. Ang tapang. Hindi na ako matapang. Matapang yan ang asawa ko. Diba? Pag inaway mo asawa mo, di ba minsan ang tapang-tapang. Ganon din sa mga kabataan. Ako, naniwala ko, tatapang ng kabataan yun. Oo, sobrang tapang ng kabataan yun. Amen? Ang tapang hindi magpaalam. They are bravely enough na sagot-sagutin yung mga ang tapang magpaalam ng lugar pero hindi naman doon. Parang kilala ko yun na parang si Mataya. Maalis na walang paalam. O kaya minsan bibiglay ka, gugulatin ka nila pagdating ng anak mo. Daddy, mami, boyfriend ko po. Kasi gugulatin ka nila. Ang tapang ka na lang. They are bravely enough. Di ba talaga mga kabataan ngayon? Taas ang kamay ko sa mga Gen Z. Gen Z ba? Gen Z tawag dyan. Minsan doon ang tapang. Di ba? Pero yung pag-share ng gospel of Christ, lagay nyo kaya doon yung pagiging brave enough. Kailangan ko yan. Hindi na dapat matapang. Yan po yung ano. Habi nga, kailangan natin maging matapang na para i-share yung ating gospel. Hindi doon sa mga bagay na alam po natin na ano. Mga youth. Ay. Pero sabi ko nga, 100% o more than 100% mahal na mahal kayo ng mga magulang. Wala sila ibang ano, gustong gawin kundi sa ikabubuti mo. Sabi nga, pagka kayo ay pinipigilan pa, pinapaalalahanan pa, that is sabi nga yung tanda ng pagmamahal sa inyo. Pag hindi na kayo pinakailaman, magtaka na kayo. Pag wala na pakailam sa inyo, mahala ka sa buhay mo. Baka nasa peak na o napuno na yung inyong magulang doon sa yan. Okay. Yan. Bahala sa buhay. Diba? Marami pong mga event sa buhay natin na nangyari for the last past year. May mga event po dyan. At may mga event po dyan na nangyari sa buhay po natin, minsan po hindi po talaga pabor sa atin. Ibig sabihin parang nakakalungkot, parang negative sa atin. Meron namang event sa buhay natin, talagang positive. Alam nyo, minsan pag maganda po yung event na nangyari sa buhay natin, sabi nga, ang bilis natin ang bilis natin i-share. Ang kagandahan pa ngayon, ang bilis po niya ma-my day. Naka-my day agad po yan pag maganda yung mga event, ano? Live in Boracay. Ako na agad, no? Pero yung live na preaching, hindi mo mapanood. Ganon.
Lalagay pa yung pag maganda nakagraduate na ng engineering, talaga nakatarpuling pa yan. Di ba? Pero yung hindi mo lang makapaglagay ng tarpaulin or burst. Di ba? Ibig sabihin, maraming event na nangyari na ang bilis. Minsan na parang pati grades ng anak, pag maganda, my day po agad yan. My day na kagad yan. Kaya napakabilis po natin i-share. Pero sometimes, nakakalungkot ko, pag para sa Panginoon, minsan hesitant tayo. Minsan nangyayari yan, parang parang gusto mong i-share. Hindi mo alam kasi parang ang iniisip mo kagad, baka jahe, baka kung sabihin ng mga followers ko, baka kung bababas ka, may followers. Pero niyo po, ang Diyos po gumagawa po ng event sa buhay po natin is para i-demonstrate niya sa atin yung kanya pong pagmamahal at yung biyaya niya po sa atin. Amen? At kung gusto natin masarpas lahat yung event sa buhay po natin this year, marami pa po yung dadanin this year. Diba, masaya, malungkot man, sabi nga, maganda man, negative o positive man, sabi nga, masasarpas natin yan. Sabi nga, kung lahat ng mga bagay na yan ay ibibigay po natin sa Panginoon. Amen? Kasi meron po nga po dito talagang, sabi nga, may mga event nga sa buhay po natin. Sabi nga, yung iba dito may event na nangyari, parang ayaw na talaga yun. Pero hindi po yun. Huwag po tayo magpalinlang sa gawa ng kaaway kapag tayo dumaan sa ganyang bagay. At ito po maganda, lalo sa mga kabataan niyo po, yung mga wala pang mga, wala pa doon sa relationship. Yan, yung event. Huwag niyong kunin agad yung event sa buhay niyo. Antayin niyo kung katulad ng ginagawa ng Diyos na paparating sa inyo yung event. Amen? 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 Kasi pag dumating yan, alam niyo, from top to bottom, sasamahan tayo ni Lord. Amen? Amen! At doon sa mayroon naman yan, huwag niyong kalimutan na laging isama ang ating Panginoon. Kaya din po, kilala niyo naman po ating mga magulang dito at ating mga kapatid. Kilala naman po natin kung sino rin yung ating mga kabataan na nandun sa mga ganong sitwasyon. Huwag po natin silang kalimutan. So may din po natin sila ng panalangin. Amen? Amen! Sige po, tayo po ay tumayo. Sabi po dito sabi po yung last verse na ating pong titignan. Sabi po dyan. Paki-flash nga. Paki-flash nga. Sabi po dyan, sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng mga pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen? Amen. Let us all close our eyes. Yan. Alam ni Lord yung hindi nakapikit ako. Yan. Let us close. Sa pagpikit ng ating mata, we have to remember nung time na na-encounter natin si Lord, na-encounter natin si God. Alalahanin natin yung panahon na nung ma-encounter natin siya, tinatawad niya lahat ng ating nagawang kasalanan. Alam natin sa bawat isa po sa atin, alam natin kung ano, yung mga past life natin na hindi talaga nakalugod sa ating upang. Pero dahil nung ma-encounter natin si Lord, na lahat po yan niya nilalis sa atin. At binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Hindi po madali, pero ang pangako po ng Panginoon, until the last breath ng buhay po natin dito sa mundong ito, ay sasamahan niya po tayo. At ang isa pong pinakamaganda po, yung tayo ma-encounter po natin si Lord, tinanggap po natin siya bilang tagapagligtas,
Espiritu na makakasama po natin habang buhay. Yan po ang isang pagmamahal ng Panginoon sa atin na hindi po matatawaran. As we open our eyes, pakibukas po natin mga eyes. As we open our eyes, sa pagbukas po ng iyang matang yan, lahat po ng event na mangyayari sa ating buhay, makikita na natin ang pagmamahal at ang grasya ng ating Panginoon. Ang pagpapala niya, makikita na natin. Kasi noong that time na bulag pa tayo dito sa mundong ito, at pagbukas ng ating mga mata, makikita na natin na kahit ano pong event na dumating po sa buhay natin, this coming years, ito pong taon na to, makikita natin ang grasya at pagpapala at pag-iingat ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil minsan, sa buhay po namin, may pangyayari, Panginoon, na na-encounter ka namin. Salamat po, Panginoon. Ito po, the best na nangyari po sa buhay namin ng mga kilala ka, Panginoon. Na nani-offer po sa amin ang inyong pong pagmamahalan, inyong pong kaligtasan sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. This time, Lord, nilalapit po namin ang bawat sarili namin, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Lord. Na kung paano, Panginoon, na-encounter ka ni Paul, Lord, sa aming manunin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Lord, ng katapangan, Panginoon, na ito'y may bahagi sa aming pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong mga katrabaho, Panginoon. At nawa, Panginoon, ganun din, dalangin namin, Lord, na ma-amaze sila, na nakikita nila, O Lord, sa buhay namin, ang iyong mga salita, Panginoon, at pinamumuhay namin ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Wala po kami ibang nais, O Lord, sa bawat isa po sa amin, kundi ang pamulihan, kapilain ka, Panginoon. Pagwalain po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos. Huwag po kami lalampasan ang bawat isa po sa amin until the last breath of our life, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Days are held in your hand.
Ang tao mapagbigay ay lalong kumayaman, ngunit nakikiram ng ito. Ang tao mapagbigay sa sagana sa pambuhay at ang marunong tumulong ay tiyak ng tumulong. Ito sinasabi sa salita na, kung po tayo yung tanggap na lang ng tanggap. Magbigay din po tayo dahil alam po natin na kailangan natin sa iglesia. Kailangan po talaga na maging cheerful giver tayo. Tapos sa pagbibigay dahil subukan po natin ang ating Panginoon. Talaga po bibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Tayo po ay magbigay ng may masayang puso. Muli, O Lord, isa pang magandang umaga sa iyo. Diyos sa lahat ng Panginoon. Narito po kami. Salamat, O Lord God, dahil sa kabutihan mo po, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok aming naranasan, O Lord. Huwag namin magkalungkot. Pagamat kalak namin. Dahil ito po, Panginoon, ay pagsubok, Panginoon. Sa lahat ng mga pagsubok na daranasan namin, Panginoon, na andiyan ka namin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo po, Panginoon. Walang ibang Diyos na katulad mo. Walang ibang Diyos na maaaring malakihan mo. Ikaw lang, Lord. Kaya tiniling namin po, Panginoon, namin po mga kasalanan, mga tago, mga hayag, sa isip, sa salita, sa gawa, Lord. Patawad po, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, maawain ka. Binibigyan mo pa kami, Panginoon, pagkakataong magsisi. Dahil ang nais mo, Lord, sa lahat ng mananampalataya, makilala ka, Panginoon. Makipag-isa sa iyo. Tanggapin ka ng buong puso mo, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Maging sa aming pastor, leader, na ginagamit mo, Panginoon, kung magbahagi na yung salita. Kung wala sila, Panginoon, walang matututo, walang makakarinig ng mga panibagong balita po, Panginoon. Walang magbubuksan ng puso at isipan. Lord, salamat po sa kanila. At nawa, Panginoon, pagpalain sila, health, family, Panginoon. At nagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga kailangan. Dahil hindi ka naman nagkukulang sa lahat ng oras. Lord, salamat po. Maging aming mga anak. Patuloy mong ingatan. Pamilya namin nasa ibang bansa. Government, official, mga churches, school, Panginoon. Dalangin namin lagi na pila, Panginoon, na ngayong salamat! Salamat po, Lord. Salamat sa iyong kapalaran. At nawa, Panginoon, ang aming tayo sa ipong po, Panginoon, ang aming binibigay sa iyo, nagtitiwala na muli po, ibabalik po, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay umaasa na hindi mo kami pag-ulangin sa lahat ng nabi. Lord, salamat. Salamat. Tapos po, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa ko sa amin. Kaya sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa dahil ng alam sa Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ngayon naman po, dadama na tayo sa ating mga announcement. Adult and Youth Sunday School po, 9 a.m. to 9:30 a.m. Sunday
School Kids naman po ay simula ng 9:30 a.m. Ang Sunday service proper po is 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Prayer meeting naman po every Wednesday starts at 6 p.m. Yung couples fellowship po sa CBCC main this February 15, mamaya po, 2 p.m. po. Workers Empowerment meeting po, February 22 at 1 p.m. Inaanyayaan po ang lahat na dumalo. Sa ating bisita naman po, atin pong i-welcome si Brother Harold Dalisay, imbitahan po ni Brother Benedict Bastos. Good morning once again. Good morning. It's another blessed day at kahit po naman ay tagumpay na nakapag-prepare sa ating pong gawain sa umaga po ito at nadinig po natin ang salita po ng Panginoon na dinala ng ating pong kapatid na Elder Roman na tunay nga na nandun ang binabanggit mula kayo ng umaga kay Elder Eliel ang pagsubok, ang pagtutulungan at ang mga life-changing events sa buhay po natin lahat. And that should come as a wake-up call, maging parayon upang makita natin ang takbo ng buhay po natin sa mga magulang, sa mga anak, at sa mga darating pang pagkakataon. Sa mga gawain po natin ay nandun pa rin po ang ating pong summer program na nandun pa rin po yung ating pong planned baptism sa mga nais pong magpabaptize. At kayo po lang po ay sumangguni kay kapatid na Elder Roman at saka kay Kuya Gonyo sa elders po natin kay Elder Eliel para mapag-usapan at magkaroon ka ng kalaliman ang kalagahan ng pagpapabinyag. Dapat po mauluwa mo ang lahat. And then likewise, ito po ay gagawin po natin sa ating pong planned summer program natin dyan sa Patio Vida. But then again, ang pulo po ay nag-uusap na maaaring sa ibang venue gaganapin. Hindi na po dyan sa Patio Vida. So, we will just be informed about the development of this later on. At ito na po ay i-relate po naman sa atin. Then the next is yung ating pong program for this first quarter, March, yung ating pong feeding program dito naman sa ASLA. And again, we reiterate na hindi po natin kailangan panghumayo sa malayong lugar upang ipahayag ang magandang balita, kagaya po ng nakatoka, binigyan ng instruction kay Saulo, kay Paul, no? Na siya nga po ay magbabahagi ng magandang balita. And you can just imagine si Paul ay isang persecutor ng Christians. Then siya nga po ay binago ng Panginoon. At nung binago siya ng Panginoon, siya na ngayon ay nagdala ng magandang balita even to the point of his death. So ganoon din po ang ating pong gagawin. Tayo po ay patuloy na magbabahagi ng magandang balita dito sa ASLA. At hinihiling po natin ang tulong ng bawat isa na maging matagumpay itong gawain ito. So again, nasa planning stage na tayo at pag-usapan pa ito ng mga elders at malalaman natin kung anong magiging detalye nito later on. Then the next is yung pong gawain po mamayang hapon. What time is that? 2 o'clock. Yung ang tawag po ay Unstoppable Together. Yung ba yung title na sinabi ron? Okay, plus ulit kapatid. Yan, Unstoppable Together. Yan po ay inimbitahan po yung mga couples, yung mga mag-asawa, at saka yung mga engaged to be married. And then those who are living together, yung pong nag-live-in,
na may planong ilagay sa maayos yung kanila pong pagsasama. You're invited to come and join. Although meron na tayong pre-arranged na mga pangalan, but then again, still, you still welcome if you'd like to come. So yun po ay gagawin po natin mamayang hapon alas 2. Ang ating pong bayad doon, of course, mayroon pong fee, ay 350 at saka sasagutin ng church ang kalahati. Now, that is how we share with our brothers and sisters in Christ. So, if you like naman na i-shoulder on your own, then that would be fine also. So, si kapatid na Mayra ang nag-aayos na nito. So, that will be at 2 o'clock this afternoon. Doon po yan sa kabila. At in terms of dress code, wala mo ng problema sa dress code. Your casual dress will be enough, no? At of course, yung pinaka-tema ay tungkol naman po sa Valentine's Month for this month na ang buwan ito ng February. So, yun po ang kabuuan ng ating pong mga announcement. At saka, another reminder, before we close, ay ongoing pa rin yung pag-update natin ng ating membership. And please, kung hindi pa kayo nakapag-fill up ng ating pong membership program, i-update po ninyo, fill it up. And then, ongoing pa rin yung ating pong inventory ng ating pong properties, yung equipment po natin, and going pa rin niya, in-update na ni kapatid na Carl. At si Carl yung ating na-designate na deck ng ating pong head ng ating pong mga deacons, si Carl. Sapagkat it calls for a man who is mature enough to handle the non-spiritual matters of the church. So si Carl ang nandyan at siya lang nag-ayos dyan. Although he is assisted likewise by the other youth that we have, si Mr. Pugi, nag-evening kanina, very good opinion niya. Of course, another Pugi, and many other Pugis around. Sila nga po tulong-tulong. Plus, yung mga beauties po natin dito ng mga kabataan, tulong-tulong din po sila. Well, meron po tayong bisita. At ang bisita po natin ay si Mr. Harold Dalisay. Mr. John Harold Dalisay from Casa Esperanza, Sala. So, pwede bang meditahan ka natin? Pumunta ka po dito sa gitna. At kaya po ito mayo. Others, please. Atin po siyang ipanalangin. Taas mo natin natin sa kanya. Heavenly Father, maraming pong salamat sapagkat may kapatid kami, Panginoon, na dinala niyo sa sambahan ito, si John Harold Dalisay. And ito pong pagpunta niya rito, Panginoon, is not by chance, sapagkat kayo, Panginoon, na nag-ordain, Panginoon, ng lahat ng panahon dito sa ibabaw ng mundo ito. At sa Panginoon, kami po ay natutuwa, nagagalak, sapagkat dinala niyo siya dito upang makasama namin sa aming pong panambahan, Panginoon. Panginoon, sa kanyang pong puso, Panginoon, nakikita po namin, Panginoon, ang kaayusan. Nakikita po namin sa kanya ang kanyang pong desire na magkilala kayo ng mas malalim pa, Panginoon. Ang Lord, Panginoon, dalangin namin na ito pong pagbisita niya rito, pagdalaw niya rito sa aming pong sambahan ito, ay hindi po lang mangyayari sa ngayon. At ito po ang Panginoon ay muli pang mangyayari sa susunod pagkakataon, sapagkat kami, Panginoon, ay magagala kung siya, Panginoon, ay aming pong makakasama dito sa sambahan ito, Panginoon. Lord, meron po siyang mga personal concern sa kanyang pong buhay, Panginoon. Alam ang personal concern ito, Panginoon, hindi po namin nalalaman, Panginoon. Kayo po lang, Panginoon, nakakalam ng kabitura ng kanyang pong puso, Panginoon. At so, Panginoon, namin pong dinadalangin sa inyo. Ito po kanya pong mga concern ito, Panginoon. We lift him up to you, Panginoon. Kayo, Panginoon, magbibigay, Panginoon, ng katuparan. Ayaw, Panginoon, sa kanyang kagustuhan. Ayaw, Panginoon, sa inyong kapanahonan, Panginoon. Ito po kanya mga concern na ito, Panginoon. Bless him, Lord, sa kanya pong mga endeavors, sa kanya pong pag-aaral, sa kanya pong trabaho, sa kanya pong relasyon, sa kanya pong pamilya, sa kanya pong mga kaibigan. Ingatan niyo siya, Panginoon, as he take the walk of life sa kanya pong buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat siya nga po, Panginoon,
ay tunay na Panginoon na may desire na makilala kayo ng lubusan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Tayo po ay kakawaban natin. Tayo po ay magtatapos sa ating pong closing prayer and benediction. Ang Diyos ay papulihan, ay aking Espiritu banal, ng mga taong nilalang, ang buong kalangitan. Ang sabi po sa Psalms 23 at the last portion, Panginoon, ang sinasabi po ay, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen.